Narito na ang Global Daily Mirror News Alert. Inanunsyong certified as urgent ang Senate Bill 2221 o ang Proposed Magna Carta of Filipino Seafarers Bill nitong Martes ayon sa Palasyo ng Malacanang upang ipagtibay ang karapatan ng mga libo-libong seafarers na nalalagay sa panganib sa kani-kanilang trabaho lalo na sa Europa. Ayon sa sulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Senate President Juan Miguel Zubiri, may lalatag din ng Senate Bill 2221 ang mga responsibilidad ng mga recruitment at shipping companies. Mapapatunayan rin nito ang pagtupad sa mga obligasyon sa pagsasanay, pasilidad at mga kagamitan ng mga Filipino seafarers na naaayon sa international standards at mga kaugnay na international conventions. Nakabinbin sa ikalawang pagbasa sa Senado ang panukala, subalit dahil sertipikado na ito bilang urgent, exempted na ito mula sa constitutional requirement at maaaring maipasa matapos ng ikatlong pagbasa ngayong linggo. Naglabas ng 50 milyong piso ang Department of Budget and Management o DBM nitong Lunes bilang bahagi ng 2023 General Appropriations Act upang mapabuti ang food security sa bansa sa pamamagitan ng pagtulong sa pangkabuhayan ng mga mangingisda at magsasaka. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, ang dagdag na pondo ay ipinagkaloob para sa mga pangunahing programa ng Department of Agriculture bilang prioridad ng gobyerno ang food security. Layunin din ng DBM na tulungan ang DA na palaguin ang aquaculture kasabay ng mga land-based agri-industries. Inilabas sa pagdinig ng Senado sa budget ng Philippine Statistics Authority o PSA at ng iba pang attached agencies ng National Economic and Development Authority o NEDA nitong Lunes na wala pa sa kalahating nagparehistro ng National ID ang nakakatanggap ng physical ID sa loob ng nakalipas na 3 taon. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, kailangang mapabilis ang pag-release ng mga national ID upang magamit agad bilang primary ID ng mga Pilipino sa pagrerehistro tulad ng SIM registration dahil ang ibang mga government ID tulad ng Persons with Disability o PWD ID at ng Senior Citizens ID card ay madaling matamper at magamit sa pag-scam. It's really easy to get PWD cards and Senior Citizens card, and the validation and the cleaning process of these cards are not regular. Not all LGUs clean up their database when it comes to PW cards and senior citizens card. There are many cases that senior citizen has already passed away, but Samantala, iginiit ng PSA na 80,000 national ID cards lamang ang kayang i-print kada araw. Ngunit sinisikap nilang doblehin ang kapasidad sa pag-print ng mga ito upang maabot ang target na ma-deliver lahat ng physical ID card ng September 2024. NSYNC reunion tuloy na nga ba? Para sa mga fans ng 90s boy band ni NSYNC, magiging dream come true na sana ang reunion ng banda dahil sa tuloy na ang kanilang group reunion song para sa Trolls Band Together soundtrack. Pero nilinaw ni Lance Bass sa kanyang panayam sa Entertainment Tonight na para sa kantang Better Place na kasali sa Trolls 3 movie lang muna sila magre-reunite at hindi pa napag-uusapan ang reunion tour o special. At yan ang pinakahuling update dala sa inyo ng Global Daily Mirror News Alert. 90 days na lang, Pasko na! Para sa mga karagdagang update, i-follow at mag-subscribe sa aming social media accounts, Global Daily Mirror, sa YouTube, Facebook at Instagram. Bisitahin din ang www.globaldailymirror.com. Ako po si Denise Osorio, magandang araw.